Hello guys, gagawa sana ako ng torta Bisaya or torta de Cebu. Pero naisipan ko, gagawa na lang pala ako ng mamon. Mini mamon na maliit, tapos may cheese sa taas. So ito na yung ingredients natin. All-purpose flour. Ang cup na yung gagamitin ko kasi ako lang, wala dito yung mga bata. Pero bukas pwede naman nila kainin. Hindi naman agad masisira. So meron tayong sugar. Tapos instead, to dapat, lagyan ko dapat ng tubig pero wag na. Gagamit na lang ako ng fresh milk. Meron tayong lemon juice. Meron tayong baking powder. Tsaka asin. At tsaka oil. Tapos, dahil konti lang yung gagawin natin, 5 itlog lang yan. Decided ko lang na 5 itlog din gagamitin ko. Bakit dalawa? Kasi dito ilalagay yung egg yolk. Dito ilalagay yung egg whites. Kasi gusto ko yung fluffy na mamon yung gagawin natin. Yung para siyang chiffon style na para na siyang mini chiffon. Basta ganyan. Yan yung bait ko ngayon. Gusto ko sana ng mini torta, yung torta de Cebu, kasi wala tayo nung cup. Yung parang, ang ganda kasi tignan pag meron tayong lanera na parang pang torta talaga. Parang sarap tignan, pero wala tayo nun. Kaya gagawa na lang tayo ng mamon or mini chiffon. Ayan. So, ilagay natin yung dilaw. Dito natin ilalagay yung pote. So, let's do this. So, habang nag-aano pala ako, nanonood ako ng live. So, ang una pala natin gawin is mag-ano tayo ng ating wet mixture. So, ito na yung ating 4 na egg yolks. 5 pala. Tapos, lagay na natin yung ating oil. Tapos, ang ating sugar. Magtira tayo ng konti para sa ating mirang. Ayan. Magtira ko ng konti para sa ating egg white. Ayan. Tapos, ang ating milk. Pwede ba milk? Kung wala, pwede rin fresh milk. So, konti lang. Di ko ubusin kasi konti lang talaga yung aking harina. Kasi ayoko magawa ng marami. Kasi ako lang kakain. Tapos, natay gumawa ng ating cake mix. So, gagawa na tayo ng mirang para maging fluffy yung ating mamon or mini chiffon. Charot. Ito na yung ating egg whites na 5. So, gagawin natin siyang meringue. Kaya kailangan ko ng lemon juice. Nilagay ko dito kasi wala tayong vanilla extract. And nilagyan ko ng lemon juice para iwas amoy itlog. So, take note pala, pag gumawa kayo ng meringue, dapat itong lagayan nyo is yung tuyo, walang tubig. Tapos, itong hand mixer nyo, dapat naugasan nyo mabuti na. Tapos, naano nyo na, napunasan nyo kasi pag may tubig yan or nahaluan ng konting egg yolk, itong egg white, is hindi siya magiging meringue. So, ganito ka sensitive yung ating meringue. So, pag ganyan na yung meringue nyo guys, hindi pa talaga yan perfect. Pag ganyan yung naka-form niya, pwede nyo ilagay yung sugar. So, pwede nyo ilagay unti-unti, pwede nyo ibuhos, pero dahan-dahan kasi mawawala yung pagka-bubbles ng ating meringue. Pero, dapat naman talaga dahan-dahan. Kaso nga lang, tinatamad ako. Dinaretso ko na, pero your choice. Charot. So, ayan. So, i-mix natin ulit yan para makuha natin yung tamang timpla or mixture ng meringue. Ito na guys, nakuha na natin yung tamang mixture ng meringue. Pansin nyo. Pag ganyan na yung meringue yan na yung perfect. O, taob. Taob. O, nahulog. O, hindi gumalaw. Taob ulit. So, ganyan yung perfect ng paggawa ng meringue. Pag itaob nyo siya na hindi siya nahulog. Yan. Makapit pa yan kay sa relasyon nyo. Ayan. Yan yung perfect na meringue. So, iyan. Dahan-dahan natin lipat dito. If pwede rin, ito, ilipat natin dito. So, your choice kung saan ka mas komportable, yun ang gawin mo. Pero para sa akin, ay ilipat ko na. Hindi naman ito pang binta, kakainin ko lang. Charot. Pero gusto yung mas perfect talaga, ay di ito, dahan-dahan yung ilagay dito. Tapos yung pagkahalo nyo is ganun lang ha. Up, down. Up, down. Ganun lang. Hindi yung iganyan-ganyan yung talaga yan. Iganyan-ganyan yung hindi pwede. Masisira yung ating pagkabubbles sa ating meringue. Kaya pag kumuha kayo dito sandok, ganyan nyo dyan, ganyan lang yung halo. Mas makuha nyo talaga. Sige, ito na. So, ayan, kukuha ko ng meringue dito. Ayan, kuha ko. Lagay ko dyan. Ganyan. Tapos, hahaluin ko yan pag ganyan lang. O, pansin nyo. Pag ganyan lang. Up and down. Ganyan lang. Ganyan, para hindi masira yung ating meringue. Hindi yung pwedeng ganon-ganonin yung pagkahalo ha. Yung ganon-ganon-ganon. Masisira yung pinaghirapan yung meringue. Tapos, ganyan-ganyan nyo lang. So, mawawala yung pagka-bloom ng meringue. Mawala yung pagka-bubbles niya. So, hindi siya magiging floppy. Para ka lang gumawa ng pancake dyan. Ichitira, charot. So, ayan. So, ganyan lang. Yan, pag okay ka na, kuha ka ulit doon. Ganun ulit yung gawin mo. Pero ayoko no. Kasi,
Ako lang naman kakain. So, ang gagawin ko, itong mixture, ilipat ko dito. Tapos, iyan na. Haluin ko na. Ayan, ilipat ko na yung buong mixture. So, ganun lang yung gagawin ko. Ayan. Yan, hindi ko pa rin abusuhin yung paghalo. Ganun pa rin yung gagawin ko. Up and down. Up and down. Yan. Ganyan pa rin yung gagawin ko. Hindi tayo abusado dito, no? Hindi natin naabusuhin. Makakasuhan tayo. Charot. So, yan lang. Ganyan na yung itsura ng ating mixture, guys. Pag ganyan na siya, okay na yan. Ready to bake na yan. Bawal rin ma-overmix yung ating chipon or ang ating mini mamon. Actually, itong timplada na to is pang chipon siya. Kaso, mas gusto ko siyang liit-liitan kaya naging mini mamon. So, bawal din siya ma-overmix kasi tulad ng sabi ko, pag na-overmix siya, mawawala yung pagka-bloom ng ating mirang. No, mawawala yung pagka-bubbles niya, yung aapaw siya na parang ang lambot-lambot. So, mawala yung lambot. Ganon. Kaya guys, yung mga home baker, huwag niyo talagang babaratin kasi alam niyo kung bakit. Pagkatapos silang mag-bake, ito na sila. Gagawa na sila ng kanilang kusina na nagkalat na. Ang dami mong hugasin pagkatapos mo mag-bake. Kaya yung iba dyan, yung mga mo-order sa mga home baker, huwag yung babaratin kung bakit mahal sila. Kasi yung ginagawa nila with puso yan na may kasamang pagmamahal. Pagkatapos silang gawin lahat ng yan ng orders nyo, maghuhugas yan sila sa pinanggagamitan nila. Tignan mo, kunti lang yung ginawa ko pero ang dami kong hugasin. Meron pa doon sa lababo. So guys, ito na, luto na yung ating mamon. Mini chiffon cake or mamon, mini mamon. So luto na siya, tignan nyo kung gaano siya kalambot. Ay, ang lambot niya, look. So, ayan, palamigin ko lang siya konti para lagyan ko ng cheese sa taas kasi ginaya ko yung isang chef na kinain niya to na may cheese sa taas. So, ang sarap ng kain niya. So, tignan natin kung ano maging resulta pag may cheese to sa taas. Actually, may second batch pa ako. Malaki yung na-bake ko na isang round pan. Yan, iiwanan ko yun para bukas sa kits. So, ito na, luto na yung ating mini mamon. So, guys, ito pala yung ating mini mamon or mini chiffon cake. Kasi nga, dapat gagawin ko ngayon tulad ng na-upload ko kanina. Nagagawa siya na ako ng torta di Cebu or torta Bisaya. Kaso nga lang, tinatamad niya ako. Mas gusto ko palang gawin to, kaya ito na lang ginawa ko. Mini mamon or mini chiffon cake na may cheese sa taas. So, yung full video nito, i-upload ko rin dito sa TikTok. No, hindi ko pa na-edit. I-edit ko pa. Na yung second batch ng natin, mamon dapat. So, ginawa ko na lang siyang chipon kasi nga wala na akong handa para pang mamon. Ubus na yung foil ko. So, tingnan nyo naman kung gaano siya kalambot. Diba? So, ganyan yung perfect na chipon yung nabibili natin sa mga bakery. Yung, I think 120 yung isang round yan. Yan, ganito. Yan, pag gusto nyo gumawa ng ganyan, yung perfect chipon, manood lang kayo mga tutorial. Pero kung gusto nyo ay DM nyo ako, and magre-reply naman ako, charot. So, ayan. So, nakain ko na yung dalawa. So, tignan na natin siya. Pakita ko sa inyo kung itong na to, itong foil na to, ginawa ko lang to siya kasi wala akong lanera. Yung talaga ng mamon or cupcake. So, ginawa ko lang to. Ayan. So, ganyan siya kalambot. Tignan nyo yung puwet. O, diba? So, ang lambot yan, tingnan nyo. Diba, ang lambot niya, grabe. Super lambot. So, ayan. Unang kagat, langit agad, charot. Hindi nyo kung gano'n siya kalambot. Hindi gano'ng matamis. Tapos, malalasahan mo pa yung cheese. Ay, nako. Perfect. Perfect sa merienda. Pag ito niluto ko sa sawa food, nako, naka 3 rounds kami. Charot. Ang asawa ko, pag pinaglutuan ko siya ng mga snacks, sa mga pongtuwa yun eh. Kaya, dapat po, ikulaga siya pag lutuan para malakas siya sa gabi mo. Yan, ang sarap.